Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Marami siyang kailangan gawin dahil malapit na rin ang intramurals nila. Nag-meeting sila ng mga kapwa nila officers tungkol sa mga dapat nilang gawin. After more than 2 hours, sa wakas, natapos na rin sila. He is so excited na pumasok sa first subject nila dahil makikita na naman niya si Sab. Pero halos lumipas na ilang mga subjects nila na hindi niya nakita ang anino nito. Nag-alala na tuloy siya. Baka inaway na naman to ng kuya nito. He was about to go to their SSC office na makitang nakaupong si Mika sa may koridor. Halos maningkit ang mga mata niya na makita ang suot nito. She is still wearing a very short skirt at dahil nakaupo ito, nakapatong isang binti nito sa isa pang binti, kitang-kita niya ang red panty nito. Nang mapalingon sa paligid, kita niyang ibang mga estudyante nakangiti habang pasimpleng nakasilip dito. Mabilis siyang lumapit at tumigil sa mismong harapan nito na naging dahilan ng pagtigil nito sa pagtawa. Yes? Taas kilay pang tanong nito sa kanya. Can we talk? Follow me. Seryosong sabi niya at akmang tatalikod na nang magsalita ito. If you wanna say something, say it here. Inis pang sabi nito. Can you please follow me? At pinagdiinan ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya at mabilis nang tumalikod. Just wait me up here, girls. Dinig pa niyang sabi nito. What now, Gamboa? Hindi ka ba maglalakad? Ines na baling naman ito sa kanya. Mauna ka. Seryosong titig niya rito. What? Why? Dinig niya ang inis sa boses nito. Yes, you go first. Inis naman tong umirap sa kanya bago tuluyang maglakad. Dinig pa nito ang ibang nagsisipulang lalaki habang naglalakad to sa may koridor. Umiindayog ang mga balakang nito. Tila binabagalan pang paglalakad para lang busitin siya. Dala ng inis, mabilis siyang naglakad at hindi to. Kinaladkad niya to sa may likuran ng isang building at mabilis na binitawan. Ganyan ka na ba talaga ka-attention seeker? Inis na sabi niya rito. What are you talking about? Wala pa nga akong ginagawa ngayong araw na to kasi hindi ko pa nakikita yung babae mo. Kaya good girl ako ng ilang oras and you must reward me for that. Ngisipan nito sa kanya. Mika, for goodness sake, I told you not to wear that short skirt. Hindi mo ba alam pinagpipiestahan ka na ng mga lalaking yung underwear mo? Oh, this one. At mabilis niyang tinaas ang skirt na suot dahilan para makita niya ang red string bikini nito. Nanlalaki naman ang mga mata niya at mabilis na ibinaba ang skirt nito at tumingin sa paligid. Are you crazy? Galit na sabi niya. Kung ayaw mong makita nila itong red string bikini ko, tatanggalin ko na lang. Ngisipan nito at takmang hahawakan ng magkabilang gilid nang mabilis na itong hawakan sa magkabilang kamay at sinandal sa may pader na naroon. Pwede ba, Mika? Have some self-respect to yourself. Pero kung di mo man lang kayang bigyan ng respeto ang sarili mo, bigyan mo naman ako kahit papano. I don't want them to say that I am slutty fiancé. Galit na sabi niya rito at mabilis tong binitawan na tinalikuran. He had enough. Inuubos talaga ng babaeng tong pasensya niya. Galit na naglakad papuntang SSC office at padabog na umupo siya sa upuan niya. Alam niyang di magandang nasabi niya kay Mika at nakaramdam din siya ng guilt pero gusto niya tong matuto. He just really wondered kung paano natitiis ng kakambal niyang si Miko ang ugali nito noon. Dinugol niya ang ilang oras niya sa pag-ayos ng para sa intramurals nila. Wala na rin naman kasi siyang klase sa araw na yon. Halos magagabi na nang maisipang umuwi. Habang nasa may sasakyan, biglang tumunog ang cellphone niya. Kagad siyang napangiti na makita ang pangalan ng ate Elise niya sa may screen ng cellphone niya. Hello, ate? Masayang sagot niya. Elise. Hello, baby bro. Guess what? We're going home. Really? Wow, that's so nice to hear. Abot tengang sagot niya. Are you with Raven? Yes, of course. Hindi namin palalampasin ang birthday mo. O siya, see you soon. Bye! Matapos makapagpaalam, pinatay niya na ang phone at napabuntong hininga. Nakalimutan niya, malapit na nga pala ang birthday niya pero eto siya, namamroblema pa rin kay Mika. Nung makauwi sa may kondo, nagulat siya. Nabuksan ang ilaw at makitang nakagayak ang table at may mga pagkain. Nang bumukas ang pintuan ng kwarto niya, halos mapalunok siya. Nang lumabas kasi si Mika, nakasuot to na isang manipis na robe, pero maluwang ang pagkakatali nito kaya kitang-kita niyang malulusog na dibdib nito
at ang maputing tiyan nito habang nakasuot to ng black underwear. Mabilis naman siyang napatikim at napaiwas ng tingin. "What's this?" Tanong niya habang nakatingin sa pagkain. "I just want to surprise you. Come on, umupo ka na." At nangaakit nung lumapit sa kanya at hinila siya papaupo. Umupo rin to sa upang nasa harapan niya at nakangiti sa kanya. "Come on, let's eat." Ngiti nito at dahan-dahang hiniwa ang steak na nasa plato at nangaakit na kinain. Nililaan din ito ang tinidor na hawak nito. Siya na may napailing na lang at nagsimula na rin kumain. Nang bigla itong tumayo at nagpunta sa may likuran niya at tinawakan na magkabilang mga balikat niya. "You seem so tired. You need to relax." Bulong nito sa may tenga niya at kinuha ang wine at binuhos sa baso niya. Iniabot sa kanya. Ganon din ang ginawa nito sa baso nito. Pero nagulat siya nang kumandong to sa kanya at nakipag-toast nang hawak nitong wine habang nakangisi. "I think you need a massage. You look tensed." At dahan-dahan kinuha sa kanyang wine na hawak niya, nilagay sa may lamesa. Kinawit ito ang dalawa nitong kamay sa magkabilang balikat niya. Nakatitig lamang siya sa nangaakit na mukha nito. Mika's POV. Kita niya ang pag-iwas ng tingin nito sa mukha niya kaya di na siya nagpaligoy-ligoy pa at mabilis tong hinalikan ng mariin. Pero hindi man lang to gumante ng halik sa kanya. Sa halip, mabilis sinawakan ng magkabilang bewang niya at mabilis siyang tinayo, marahang itinulak. "Mika, thank you for this dinner pero hindi mo dapat ito ginagawa." Seryosong sabi nito. "What are you saying?" Hindi ba ito naaakit sa kanya? Sa inis niya, tinanggal niya ang robang suot at kitang-kita ang see-through black underwear na suot niya. Napangisi siya na matulala ito. Alam niyang kitang-kita nito ang mapupulang tuktok niya at ang guhit ng pagkababae niya. "What are you doing? Get dressed, ihahatid na kita." At mabilis na tong tumalikod sa kanya. "Are you serious?" Gulat na sabi niya. Hindi siya makapaniwala. She felt rejected. "Bakla ka ba?" Galit na sigaw pa niya rito. Bigla naman tong humarap sa kanya habang nakakunot noo. "I think you're gay eh. Kaya ayaw mo akong patulan or else. Maliit yung alaga mo kaya nahihiya ka ipakita sa akin." Ngisi niya. Kita naman niya ang galit sa mukha ni Marco kaya bigla siyang napangisi. "Yan nga, Gamboa. Magalit ka. Don't you dare say that again." Matigas pang sabi nito sa kanya. "What? That you're gay? Or you have a very small..." Nabitin ang sasabihin niya nang bilis siya nitong hinila sa may kwarto. Malakas na binalibag ang pintuan at pasila siyang binalya sa may kama nito. Nagulat siya na mabilis siya nitong kinababawan. Sa laki ng katawan ni Marco halos nasakop na nitong buong katawan niya. Mabilis nitong kinuhang magkabilang mga kamay niya at dinikit sa magkabilang niyang gilid at mapusok siyang hinalikan. Halos mapugto na nga ang hininga niya sa paghalik nito. Ramdam na ramdam niya ang galit na nagmumula sa katawan nito. Halos mapaigtad siya nang punitin nito ang impis niyang bra at mabilis sinakop ng bibig nitong isang tuktok niya. Halos silain pa nito ang dibdib niya gamit lang ang bibig nito. Nang mag-angat ng tingin sa kanya, kita niya ang galit sa mga mata nito. "Don't you ever try to provoke me again, Mika. Dahil pinapangako ko, hindi mo magugustuhan at hindi kita titigilan buong magdamag." At mabilis tong tumayo at pabalibag na sinara ang pintuan. Bakit bigla nga yata siyang natakot sa pagbabanta nito? Ilang minuto siyang natulala bago naisipang tumayo at magpalit ng damit. Alam niyang wala si Marco dahil dinig din niya kanina ang tunog ng front door. Mabilis niyang kinuha ang bag niya at umuwi sa condo unit niya. Pero habang nagda-drive ay naalala niya ang mga halik ni Marco. "You are now mine, Marco. At di na ako makakapayag mawalan pa ulit. Kaya hindi ko hahayaan na maagaw ka ng ibang babae mula sa akin." Kausap niya sa sarili at napangisi habang may nabubuong plano sa isipan niya. Marco's POV. Ines na nagpunta siya sa bar kahit di naman talaga siya nagpupunta dito. Hanggang ngayon parang nasa bibig pa rin niya ang lasa ng dibdib ni Mika. Halos madala na nga siya kanina pero pinigilan niya lang ang sarili. Hindi niya to pwedeng angkinin na wala siyang nararamdaman para sa babae dahil alam niyang magiging unfair lamang siya para dito. At alam niya ginagawa lang ito nito para mas lalo siya nitong mahigpitan sa leeg. Nang nakailang shot na siya, nagdesisyon na rin siyang umuwi.
Pero bago yon may nagtulak sa kanya para dumaan sa bahay ni Sab. Kahit sa labas lang masaya na siya. Di niya alam kung bakit napakagaan ang loob niya para sa babae. Ilang minuto lang umuwi na rin siya at inaasahan niya. Pagdating niya ng kondo wala na si Mika. Mabilis niyang niligpit ang mga pagkain sa table. Nang pumasok siya sa kwarto niya napailing siya. Napakaburara talaga ng babaeng yun. Ang dami kasing kalat sa kwarto niya eh. Pero nang pulutin ng maliit na damit na yon, kaagad siyang nag-init. Naalala niya ang magandang hubog ng katawan nito na tinatakpan lang ng kabirasong tela, ang malulusog ng mga dibdib nito at ang pagkababae nitong kitang-kita niya. Mabilis siyang pumasok sa banyo at naligo para matanggal ang init na nararamdaman. He is just a man at aaminin niya na aakit din siya dito. Pero alam niya sa sarili niyang Mika will definitely not the girl of his dreams. Nang matapos maligo, sakto paglabas niya, nagre-ring ang phone niya. Nang makita ang pangalan ni Mika, nag-alangan pa siyang sagutin to. Pero sa huli, sinagot niya na rin to. Di pa siya nakakapagsalita nang mabilis na tong magsalita mula sa kabilang linya. Damn, Marco! I've been calling you for damn times. Galit na sabi nito. Why? What's wrong? I think someone is trying to enter inside my condo. What? Are you okay? Just wait for me there, okay? Alalang sabi niya at mabilis pinatay ang tawag. Mabilis na nagbihis. Ilang minuto lang nakarating siya sa may condo unit nito. Gulo-gulo ang buong condo. Nang makita siya ni Mika, mabilis tong yumakap sa kanya. Marco, I'm scared. Sabi nito habang umiiyak. Shh, just relax, okay? I'm here. Are you okay? Mabilis naman tong umiling. No, I'm not okay, Marco. Huwag mo akong iiwan dito, please. Saglit siyang natigilan at nag-isip. Ano ang gagawin niya? Hindi niya to papayag mag-isa lalo na sa nangyari? Pack your things. Doon ka muna sa may kondo. Seryosong sabi niya rito. Nakita naman niya mabilis tong napangiti. Really? Thank you, Marco, baby. At binigyan siya nito ng isang mabilis na halik sa may labi. Habang nag-e-empake ito, nagpunta siya sa may lobby ng kondo para mag-report sa nangyari. Sila na raw bahalang umayos noon at tumawag ng pulis. Nang nasa may sasakyan, kita niya ang saya sa mukha ni Mika at parang walang nangyari dahil nakangisi pa ito habang walang tigil kakatipa ng cellphone nito. Nang mapatingin sa may likurang upuan ng sasakyan, napailing na lamang siya. Mukhang wala na tong planong umuwi dahil halos hakutin na nito ang buong gamit nito. Nang makarating sa kondo niya, agad tong pumasok sa kwarto habang siya naman halos malumpo na sa dami ng maletang dala niya. Mika, your room is in the other side. Baling niya rito nang ganap siyang papasok sa kwarto niya. What the hell are you talking about? I am your fiancé, kaya there's no need for us to have a separate room. Ngisi nito sa kanya at malagit siyang tiningnan. Naglakad at tuminto sa harapan niya. Nilagay ang magkabila nitong mga kamay sa magkabilang mga balikat niya. Mabilis naman niya itong Okay, ako na lang ang lilipat. At mabilis lumabas pa ito bago pa ito makapagprotesta. Mabilis siyang pumasok sa kabilang kwarto at tumiga. He thinks letting Mika stay here with him is a bad idea. Ilang minuto lang unti-unti siyang nakatulog, pero nagising na maramdamang parang may kamay na humahawak sa kanya. Halos manlaki ang mga mata niya na makita si Mika. Nakangisi habang mabilis itong nilabas ang tulog na pagkalalaki niya. Oh, he's still sleeping. Let me kiss him to wake him up. Ngisi nito at bago siya makapagprotesta, mabilis na nitong nasubo ang ulo ng pagkalalaki niya. Napaungol siya. Oh gosh! Biglang sabi ni Mika habang nanlalaki ang mga mata. This is so big! Gulat na sabi nito. Dalawang kamay na hinawakan siya at mabilis tinaas baba. Mika, stop it! Impit na ungol niya habang pinipigilan to. Pero mabilis pa rin itong naisubo siya, dahilan para mapaungol siya ng malakas. Shit! Naramdaman niyang bigla na siyang malapit sa suknulan na bigla siyang magising at mapabalikwas. Oh no! He is wet dreaming. Nang tingnan niya ang shorts niya ay nakabukol ang pagkalalaki niya. Marco! Ano ba yan? Pinagnanasan mo ba si Mika? Tanong niya sa sarili. Mabilis siyang tumayo at lumabas para kumuha ng tubig. Pero nang marating ang kusina, dinig niyang mahinang ungol ni Mika. Tila umiiyak ito. Mabilis siyang pumasok ng kwarto at kita niya to, umiiyak habang nakapikit.
Miko, please, wag mo akong iiwan. Hey, Mika, wake up! Mahinang yugog niya rito. Kita niyang luha sa magkabila nitong mga mata. Nang magising naman, tila nagulat to, pero mabilis siya nitong niyakap. Miko, I thought you already left me. Hindi ko kakayanin, babe. Maging siya ay napakayumang kamao nang mahigpit siya nitong niyakap. Kailangan itong tanggapin na wala na si Miko. Marahan niyang hinagod ang buhok nito. Shh! Don't cry, okay? Alo niya rito. Dahan-dahan naman tong bumitaw sa kanya at napatitig sa kanya na matagal. I'm sorry, I just thought that you are Miko. Iwas ito ng tingin at mabilis nang bumalik sa pagkakahiga nito. Tinakpa ng kumot ang buong mukha. Marahan siyang napabuntong hininga. It's okay, Mika. If you need me, kumato ka lang sa kabilang kwarto. Good night. Marahang sabi niya at dahan-dahang tumayo. Matagal puro niya tong tinitigan bago nagpa siyang lumabas. Malungkot na bumalik siya sa kwarto at napaupo sa may kama. Yes, he understand her feelings. Maging siya hirap pa rin tanggapin ang pagkawala ni Miko. Kung hindi sana, sabay silang nagdiriwang ng kaarawan sa susunod na linggo. Kinabukasan na magising tulog pa si Mika. After lunch pa ang klase nito at isa pa, may sarili naman tong sasakyan kaya't hindi niya na to kailangan pang isabay. Nang makarating sa school, mabilis sinanap ng mga mata niya si Sab pero wala pa rin to. Kaagad siyang kinabahan. Ano kayang nangyari dito? Pagkatapos ng 3 subject niya, mabilis siyang pumunta sa may parking lot. Kailangan niyang puntahan si Sab. Ilang minuto rang nakarating na siya sa mansyon ng mga Gabriel. Mabilis siya nag-doorbell. Ilang minuto pa'y may lumabas na isang unipormadong kasambahay. Sino po sila? Takang tanong ng kasambahay. I am Marco Gamboa. Classmate ako ni Sab. Nandyan po ba siya? Ay sir, pasensya na po. Wala po rito si na senyorita eh. Kasama po ni senyorito sa ibang bansa. Maaksidente po kasi ang doon at ang asawa po nito roon. Pero uwi po sila bukas para sa libing. Malungkot na sagot nito. Kaagad siyang nagulat at nakaramdam ng awa para kay Sab. Kaya parang dito pumapasok sa eskwelahan. Malungkot na bumalik siya sa eskwelahan pero pagkababa pa lang niya ng sasakyan, naghihintay na sa kanya si Mika. San ka galing? Taas kilay pa ang tanong nito sa kanya. Mika, not now, please. At takmang lalampasan na nito ang hawakan nitong isang braso niya. Pinuntahan mo na naman yung walandang transfer mo, no? Hindi mo ba talaga siya lalayuan? Gigil na sabi nito. Mika! Remember this, Gamboa. Pag di mo pa tingilan ng babaeng yon, I swear, hindi ko rin siya titigilan. Sigaw nito at mabilis na siyang tinalikuran. Bigla siya nakaramdam ng inis. Knowing Wika kapag sinabi nito siguradong gagawin nito yon. Pero di niya papayagan na gawin nito yon. He will protect Sam no matter what. Ginugol niya ang buong araw sa loob ng SSC office. Buong mag-apon din niyang di niya kita si Mika na siyang pinagpapasalamat niya dahil naging tahimik ang maghapon niya. Halos 7:00 na ng gabi na makauwi siya ng kondo pero wala pa rin doon si Mika. Ilang beses nito itong sinubukan tawagan pero di nito sinasagot ang tawag niya. Sa inis, sinayaan na lamang niya ito. Malaki na to at sigurado naman alam na nito ang ginagawa. Mabilis siya nagluto ng hapunan niya pagkatapos ay mabilis kumain at nag-shower. It is already 9 p.m. pero wala pa rin ang babae. Inis siyang napabuntong hininga. Mabilis niya kinuha ang suot niya at lumabas pero nakadalawang hakbang pa lamang siya na makita to sa hallway na naglalakad pasuray-suray. Nakahawak sa bewang nito ang isang lalaking hindi niya kilala. Nakangiti pa to sa lalaki. Na makita siya nito kaagad tong napangisi. Hoy Gamboa, nandyan ka pala? At mabilis sumakbang papalapit sa kanya. Mabuti maaga pa tong nasalo kung hindi, nasubsob na to sa matigas sa semento. By the way, this is Enzo, my good kisser companion for tonight. Ngiti pa nito habang pumipikit-pikit pa. Mabilis siyang napatingin sa lalaki. Pero mabilis din tong nag-iwas ng tingin sa kanya at nagpaalam na, mabilis nang tumalikod. Hey Enzo, don't you want some threesome? Sigaw pa ni Mika sa lalaki habang humahagikik. Mabilis niyang tinakpa ng bibig ng babae at mabilis na iniharap sa kanya. What are you saying? You're really going crazy? Galit na sabi niya at mabilis tong binitawan at naglakad papasok ng kondo. Wala siyang pakialam kahit masubsob pa to. Sumusobra na talaga to. Ano ba tong pinasok niya?
Pabalagbag ang pintong, pumasok siya sa kwarto, pabagsak na naupo sa may kama. Ilang minuto lang may narinig siyang parang may nabasag. Napabuntong hininga siya at napahilamos sa mukha bago lumabas. Kita niya tong nasa may likod ng pinto habang may basag na vase. "Don't move!" Malamig na sabi niya. Mabilis niyang tinanggal ang basag na vase at dahan-dahan tong binuhat papunta sa kwarto niya na kwarto na rin nito. "Marco!" Tawag nito at mabilis na hinaplos ang isang pisngi niya. "Di ka man lang ba nagselos kahit konti kanina?" Nakangusong sabi nito. "Why should I? I must thank him dahil inuwi ka niya ng ligtas." Seryosong sabi niya at dahan-dahan tong binaba sa may kama. Pero nang maibaba niya to, mabilis naman tong tumayo. Muntik pa nga tong matumba mabuti na lamang. Nakahawak to sa may side table. "Ano ka ba? You are my fiancé. You should be jealous by now dahil may kasama ko ibang lalaki. Wala ka bang pakiramdam?" Galit na sabi nito. "You're drunk. Bukas na lang tayo mag-usap kapag maayos ka na." Seryoso at maayos ang sabi niya. "Marco, bakit ka ba ganyan? Para kang tuod. Wala ka bang pakiramdam? I offered you myself but you rejected me. Tapos may kasama na ako iba pero eto ka. Wala pa rin palang pakialam?" Galit na sabi niya dito. "Ano bang gusto mong gawin at maramdaman ko?" Kunot noong tanong niya. "Mika, this conversation is nonsense. Let's sleep. Magpahinga na tayo dahil marami pa akong gagawin bukas." "Kung sobrang napipilitan ka lang pakasalan ako dahil sa pangako mo kay Miko, wag mo nang gawin." Seryosong sabi nito at mabilis na nagpunta sa may closet na kinuha ang mga maleta nito. "What are you doing?" Gulat na sabi niya. "Let's break up." Seryosong sabi nito habang di tumitingin sa kanya at mabilis na nilagay sa loob ng maleta nito ang mga damit. Bigla naman siyang natigilan. Eto na. Ito na ang mismong nagdesisyon. Pero nang maisip ni Miko ay biglang nagbagong isip niya. No, he will never break his promise to him. Mabilis siyang lumapit kay Mika at kinuha ang maleta nito at binalik sa may closet. Walang aalis. Seryosong sabi niya, tinarap ito at malalim na napabuntong hininga. "Okay, let's try." Seryosong tingin niya sa mga mata nito. "Let's try what? You wanna do it with me?" Gulat na tanong nito. Agad napakunot ang noon niya. Napakabastos talaga ng babaeng to. "No, not that. Let us try to work this out. But promise me you will behave. If you want to work out this relationship, you will accept me for what and who I am. I will not change myself para lang magustuhan mo ko. I want you to like the real me." Seryosong sabi nito na nagpatigil sa kanya. Ano bang ibig sabihin nito? Ang magiging rebelde pa rin to? "But I will try to hold my temper." Bigla din ay sabi nito. Mabilis siyang napabuntong hininga. "Pero hindi ko mapapangakong hindi ko aawayin ang sino mang babaeng magtatangkang mang-agaw sa'yo mula sa akin." Seryosong titig nito sa mga mata niya. Sinasabi na nga ba niya? Hindi na talaga to magbabago. "You know what? You should sleep." At mabilis itong hinila at inihiga sa may kama. Pero mabilis itong naisaklit na magkabilang mga braso sa may lieg niya. "You really look like Miko, but Miko is much kind than you." Si Miko, sinusunod niya lahat ng gusto ko. Si Miko, hindi niya ako tinatanggihan at pinapahiya. Si Miko, because Miko loves you. At magkaiba kami. Mabilis na sabi niya. Kita niyang mabilis na nanlaki ang mga mata ni Mika at mabilis siyang binitawan. Di niya agad naisip ang nasabi niya. "Mika, I'm sorry. I didn't mean..." "Yeah, you're right. Bakit bang bobo ko? You're not as kind and considerate as Miko because you don't love me. Nakalimutan ko nga pala. Napilitan ka nga lang palang ayayin ako magpakasal dahil naaawa ka sa isang miserableng tulad ko." Malungkot na sabi nito. Bigla tuloy siyang natigilan at napatitig dito. Kitang-kita niya kasi ngayon ang lungkot sa mga mata na isang Mika Villa Agustin. Mga malungkot na matang pilit itong pinapalitan ng lakas at kislap ng kapinahan. Di niya alam ano nagtulak sa kanya para hawakan ang magkabilang mga pisngi nito at kabigin para lang halikan ng mariin. Ramdam niya nagulat to pero ilang sandali lang. Tumutugon na to sa mga halik niya. Kinawit pa nito ang magkabilang nitong braso sa may leeg niya para mas palalimin pa ang halik. "Make love to me, Marco." Biglang sabi nito na maghiwalay ang mga labi nila. Parang bigla naman siyang natauhan at mabilis na tumayo. "I'm sorry, I'm tired. Matulog ka na rin. Good night." Mabilis na sabi niya
at mabilis ding lumabas. He can't. Parang di niya kayang angkinin to. He is Miko's property at isa pa, nangako siyang di niya to gagalawin hanggat hindi pa niya mahal ng babae.